Pastor Ana, no, para thank you for positioning us, no, ipinoposition mo yung puso ng bawat isa. At ano ko rin, na discern ko rin talaga na, no, parang seryoso ka talaga sa salita ng Panginoon. No, I hope lahat tayo dito ngayon, no, maging ganun yung puso. Kasi yung Word of God, yan yung salamin natin. No, tama yung yan ang salamin, siya yung magdidikta kung anong mali sa atin. No, ang Word of God, ito pala ang magdidikta at ang magsasabi sa iyo, may muta ka. May dumi sa mukha mo. May mga foundation na medyo nakalat sa mukha mo. May mga eyebrow na nasisira. So kailangan mo ng salamin. So napakaganda talaga, no? Yung Word of God, kailangan natin palagahan talaga kasi ito yung magbabago ng buhay natin. Kaya sabi ni Jesus sa John 15:3, no, naging malinis kayo, nabago ang buhay mo, na-transform tayo because of the Word of God. Pero ang Word of God, no, napaka-powerful talaga niyan. Pero kung hindi natin na-apply, no, tayo na mismo ang nagbibigay limit sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. At sa yung Word of God, kaya na-discern ko din talaga kung bakit ganun ka seryoso si Pastor Ana pagdating sa Word of God. Kasi alam nyo bakit? Ang Word of God, yan yung gamot, medicine yan sa ating buhay. Kahit gaano ka effective ng gamot, pero kung hindi mo siya lulunukin, no, hindi mo maranasan yung kagalingan. No, hindi mo maranasan yung transformation. Hanggang dila lang, tapos iluluwa mo kaagad, no? Kaya nga yung bata, pag pinainom, pinipindot pa yung ilong para pumasok talaga sa loob kasi ang gamot, effective yan siya pag pumasok, no? Papasok yung nutrients sa mga ugat. Kaya maging seryoso tayo sa salita ng Panginoon. No, thank you so much nga pala sa mga naka-join ngayon. No, alam ko bago ako magpi-pray, no, I want to encourage, gusto ko rin ipoposition yung puso ng bawat isa. Sabi dito sa Psalms 34:19. Thank you nga pala Pastor Ana sa pag-introduce. God bless you po. Sabi nga dito sa Psalms 34:19, the righteous person may have many troubles. No, pag once tinanggap mo ng Panginoon, no, naging righteous ka sa paningin ng Ama. Because of our advocate, Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. No, the righteous person, no, kung kiniklaim mo ngayon that you are righteous, no, you will experience many troubles. No, hindi sinabing maliit na troubles, no? Pwedeng maliit, pwedeng malaki, no? Base yan sa kapasidad mo. Kasi sabi sa 1 Corinthians 10:13, hindi niya i-allow yung mga pagsubok or yung mga problema na hindi mo kaya. No, ang Panginoon, tatay siya. At kung ikaw yung tatay, alam na alam mo sa sarili mo kung ilang galon ang ipapadala mo sa anak. Kung yung anak mo nasa 6 years old, ang ipapabuhat mo sa kanya, yung mga maliit na galundang. Pero pag yung anak mo matured na, 18 pataas na, no, ipapabuhat mo na yung malaking galon. So, ibig sabihin, no, yung troubles na maranasan mo, no, kung ma-handle mo yan ng maayos, no, anointing yan, no, spiritual growth, blessing pala yan. No, sabi ng Panginoon, hindi ko ipinangako, pag once sumunod ka sa akin, walang pagsubok, walang problema. Ang maipapangako ko lang, sabi ng Panginoon sa atin, no, papalayain kita at pagpatagumpayin kita sa oras na daranas ka ng pagsubok. No, sabi dito, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Papalayain, pagpatagumpayin. Kaya that's why you are more than conqueror. Ang nagpalaya sa iyo ang Panginoon. No, yung tinapos niya sa krus sa Calvary. Hallelujah. Let's bow down our heads. No, let's humble down ourselves. Because the scripture is holy. Lord, we humble down ourselves before you. May mga pagkukulang kami, Panginoon. Minsan, Panginoon, sa sobrang focus namin sa ibang tao, hindi na namin nakikita na may mga pagkakamali din pala kami, Panginoon. Lord, right now, we will examine ourselves. Kung may pagkukulang din kami sa iyo, Panginoon, sa priority, sa mga desisyon, sa mga plano. Minsan, Panginoon, patawad. Kung hindi ka man namin naging kasama sa plano, patawarin niyo po ang bawat isa, O God. Lord, willing kaming mabago. Lord, correct us. We want to grow. Break us, O God, sa gabing ito. Lord, saktan mo ang puso namin, Panginoon, sa iyong salita. Para mapukaw kami. Dahil ang iyong salita, Panginoon, hindi lamang siya motivation, hindi lamang siya inspiration. No, it is rebuking us. No, i-rebuke kami, Panginoon. I-rebuke, sasaktan kami ng iyong salita. Hindi para baliin, kundi para mas mahulma. Tinitrim mo ang isang puno, Panginoon. Gaya kami ng isang halaman na kailangan itrim para mahulma, para maging maganda, Panginoon. Lord, right now,
Holy Spirit, take over us tonight. We know that you are here. We know that you are here. Bring revival, bring wisdom, bring transformation, bring knowledge, deep understanding tonight. Lord, hide me on the cross and reveal us today, O God. Lord, we want more. Lord, hindi kami satisfied, Panginoon, sa mga naabot namin sa spiritual, Panginoon. Alam namin, Panginoon, you are endless. Ang mga bagay na gusto mong ipaabot sa amin, Panginoon, ay walang hanggan, walang katapusan. Lord, maraming salamat sa mga taong nakaatin ngayon. May mga pagsubok man sila, may mga pinagdadaanan din sila. But Lord, thank you so much. Paghahawakan namin, Panginoon, ang iyong sinabi sa iyong salita. Psalms 34:19. Papalayain mo kami sa oras sa mga problema. Lord, thank you so much for the troubles, maging anointing to, maging blessing to sa buhay namin, maging spiritual growth. Lord, bless us, every one of us, and bless me, O God. Bless my heart, bless my tongue, and anoint my life, Panginoon. Lord, magsasalita ako, Panginoon, pero boses mo ang mapakinggan nila. Lord, maraming salamat. Hide me on the cross. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. No? Palakpakan natin ang Panginoon. No? Palakpak. No? Palakpak na may panampalataya. Every time na papalakpak ka ngayon, may masusugatang demonyo. Hallelujah. Every time na mapapalakpak ngayon, yung tenga ng demonyo, no? Makuan, masakitan, no? Mabungol siya. Lahat ng plano mo, hindi niya maririnig. No? Sa isang palakpak mo pa lang, nagsiring-siring na. Hallelujah. No, thank you everyone. Thank you so much. Hindi ko na papatagalin pa. Yung topic natin ngayon, alam ko nakikita nyo naman sa screen. I-remind nyo na lang ako pag kung sakaling mawala yung boses ko, interrupt na lang para maulit ko yung word. Yung topic na pag-uusapan natin ngayon, ito yon, open doors of sickness. No, in other words, yung mga dahilan. No, ano yung mga dahilan ng bakit ka nagkakasakit? Alam ko, may mga tanong tayo sa buhay. Minsan hindi na isasagot. Walang kasagutan. Kaya nga, nai-stress ka sa isang bagay, ito yung, kaya siya naging stress, ito yung walang kasagutan. No, hinahanapan mo ng paraan, minsan hindi mo siya nakukuha ano yung tamang sagot. That's why, ito yung kakulangan na gusto mong malaman, pero hindi mo alam. Kaya ang lagi mong tanong, bakit? Bakit na nangyayari sa akin to? Faithful naman ako sa Diyos. Bakit nagkasakit ako ng ganito? No, nagsiserve naman ako sa Panginoon. Bakit yung mga kriminal, yun pa yung mga walang sakit pa? Bakit ako na naglilingkod sa Panginoon? No, may mga tanong tayo. Pero alam niyo po ba, every time na magtatanong ka, no, ang lagi mong tanong, bakit? 'Di ba pag sinampal ka ng isang tao na hindi mo alam bakit ka sinampal, ang unang lalabas sa bibig mo, bakit? 'Di ba tama? No, pag alam ba natulog ka. 'Di ba natulog ka? 'Di ba pag natulog ka? Sa pagtulog mo, sinampal ka ng kapatid mo. Ang unang lalabas sa bibig mo, bakit? Kasi naghahanap ka ng dahilan. Ano yung kasalanan ko? Pero nung nalaman niya, no, niloko mo ako. Ay, kaya pala. So, matatanggap mo yung sakit, matatanggap mo yung sampal ng disiplina kung alam mo ano yung dahilan. Kung alam mo mismo, kung i-examine mo yung sarili mo, nagkasala pala ako. No, kaya nga sa mga karelasyon ko noon, sinampal ako. Ang unang sagot ko, sagot ko, bakit mo ako sinampal? Hindi ako masatisfied sa bagay na bakit ako nasasaktan, wala naman akong ginawang kasalanan. Pero nung sinabi niya ito yung kasalanan ko, tumahimik na lang ako. Ay, kaya pala ako sinampal, deserve ko pala. So, ibig sabihin, hanggat hindi mo malalaman ano yung dahilan ng pinagdadaanan mo ngayon, ang lagi nating nasisisi ang Panginoon. Bakit? Lord, bakit? Akala ko ba pag naglingkod ako, di ba Lord, gumaling naman ako? Bakit ngayon may sakit pa rin ako? Diba, tama, may mga tanong tayo sa buhay. Ngayon, malalaman natin ngayon, no, isa sa mga dahilan, bakit ang tao ay nagkakasakit. No, yung mga open doors. Sige, basahin natin English kasi to. Basahin natin dito sa Exodus 15:26. If you will diligently listen to the voice of the Lord. No, kung papakinggan mo lang talaga ang boses ng Panginoon, your God, no? Of the Lord your God. No, pwede mo marinig yung boses ng Panginoon sa panaginip. Pwede sa pastor mo. Hindi mo alam yung pastor na nagkukorek sa iyo. Tinig na pala ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina sa introduction ng prayer ko, Lord, hindi boses ko ang mapapakinggan nila, kundi boses mo, Panginoon. No, use me as your vessel. No, hindi natin alam, ang akala kasi natin sa isang pamaaraan lang, Panginoon, nagipag-usap. No, even
Well, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, sa isang chapter na binasa mo, may isa talagang verse diyan, nagpatigil sa iyo, nangusap talaga ang Diyos. No, ibig sabihin, ang Panginoon pwedeng mangusap sa Word of God, pwedeng mangusap through dreams, warning, pwedeng mangusap sa mentor mo, pwedeng mangusap sa tao, sa leaders mo, no, para i-correct tayo. No, hindi na, minsan nire-reject natin yung correction ng leaders natin, which is boses na pala yun ng Panginoon. No, gumamit lang siya ng man of God. Kaya nga tinawag si Moses, no, at ipapasabi sa kanya. Sabi niya, Moses, ito yung sabihin mo sa tao. No, noong una, parang hindi nila paniniwalaan si Moses. Tama? Pero hindi nila alam, boses pala yun ng Panginoon at dinadala ni Moses. Kaya nga sabi ni Moses, ito ang sinasabi ng Panginoon. Sabi, oh, listen, diligent. Ibig sabihin, seryoso. Tama yung ano ni Pastor Ana, yung topic ko ngayon. Parang naano niya, na-discern niya talaga. Sabi niya dito, if you will diligently listen to the voice of the Lord, no, magiging seryoso ka talaga. No, yung sensitibo ka talaga sa papakinggan mo ngayon sa word of the Lord. And do that which is right. No, gawin ang dapat. Ano yung dapat? And his eyes. Ano yung karapat-dapat sa mata niya? And give ear to his commandments at makinig sa kanyang mga commands or salita sa kanyang salita. And keep all his statutes. Sabi niya, I will put none of diseases on you. Hallelujah. No, kung makikinig ka lang sa Panginoon, no, hindi niya iaalaw yung sakit sa iyo. No, hindi kanya papadala ng sakit. Sabi niya, Panginoon, hindi ko kayo papadala ng sakit. Gaya ng ginawa ko sa Egypt. No, yung 10 salot. Kung makikinig lang kayo. No, parang seryoso talaga ang Panginoon sa sinasabi niya dito. Kung ayaw mo ng consequence, no, sumunod ka. No? I will put none of diseases on you that I put on the Egyptians. Sabi na, for I am the Lord, your healer. No, minsan ang Panginoon, siya ang nag-aalaw. Kaya ka nagkakasakit ngayon. No, minsan pala, hindi pala siya pagsubok dahil gustong ipalampas sa'yo ng Panginoon. No, minsan pagsubok dahil sa consequence. No, minsan, totoo yan, minsan nagkakasakit talaga tayo dahil sa kasalanan, dahil sa pagkakamali, dahil sa disobedience. Tapos hindi pa nag-repent, nagmatigas, mas lalong sasakit yung parusa ng Panginoon. Ito yung nakita ko. Kung napansin nyo, isang babae na hinawakan niya yung aso. Anong sabi ng Panginoon dito? And I will put none of disease on you. Kung ayaw niyong papadalang ko kayo ng sakit, sumunod kayo sa akin. Kaya pala, Satan is like a roaring lion. Kasi alam mo bakit? Hindi siya makakagat sa iyo. Kasi nga, no? Hawak siya ng Panginoon. Hindi siya makagalaw. Pero kung nagkasala ka, no? Bibitawan ng Panginoon. No? Bibitawan ng Panginoon yung kaaway para makagat ka. Kaya pala, kung babasahin mo yung Word of God sa Old Testament, ang Panginoon, sabi niya, ibibigay ko kayo sa kamay ng mga Palestino. Kasi alam mo bakit? Nung time na yon, yung mga Israel, nagkasala sa Panginoon. Marumi yung ginawa nila sa paningin ng Panginoon. Nakalimutan nila ang Diyos. So, ang ginawa ng Panginoon, no? Nagparusa ang Diyos sa pamamagitan ng, no? Binigyan niya ng parang gano'n. Yung aso, gusto kong kagatin, pero hindi ka makagat ng aso kasi alam mo bakit? Dahil hawak, no? Kontrolado siya ng Diyos. No? God is Almighty, kontrolado niya lahat. Pero kung magdidisobey ka, no, pwedeng bitawan ng Panginoon, hindi para patayin ka, kundi para iparealize sa'yo, no, kailangan mo ang Diyos. Kaya nga sabi dito, sa panaghoy, butong sa Tagalog ni, sa kone, Ecclesiastes ba ni? Naghoy? Diminta, lang, ito ni. Yung pa din, walang anumang bagay na nangyayari, yun nyo ha, walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahinutulutan ng Panginoon. Kung maalala niyo yung story ni Job, no? Satan is permitted. No, bago siya atake, no? Manangis siya sa Ginoo. Kay dahil wala siyang kapangyarihan para saktan ka. Because you are a child of God. Pero lahat ng kung may ialaw mo ng Panginoon sa iyo, pwedeng pagsubok lang para sa ika-breakthrough mo. Minsan, yung pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, hindi dahil sa gusto ng Panginoon. Minsan dahil sa gusto natin. No, alam naman natin ang mga bagay na gusto natin, no? Ang resulta niyan, no? Kapahamakan talaga. Masakit pero kapahamakan. Pero yung inaalaw ng Panginoon dahil sa kagustuhan niya, no? Para sa ikalago mo 'yan,
para sa increase mo, para sa anointing mo. Kasi si Satan hindi niya nakita yung future. Kasi nga he is not omnipresent. Satan is not omniscient. So, si Satan inatake niya si Job. No, hindi niya nakita na mas i-bless pala, doble pala ang breakthrough na ano. So, ibig sabihin, pag once ang Panginoon ang nagbigay ng pagsubok, ng test, no? Para yan sa breakthrough mo. Pero minsan, kung kagustuhan lang natin ang nasunod, no? Yung pleasure of the flesh, no, may consequence talaga pala. So, kailangan natin tanggapin yung consequence. Minsan, akala natin pagsubok lang, no? Ang hindi natin namalayan, consequence na pala. Kaya sabi ng Panginoon, kontrolado niya yung kaaway. Pero kung magdi-disobey ka, no, pwede kang kagatin. So, Satan is like roaring, he is roaring like a lion. No, hindi siya makakagat sa'yo dahil protektado ka. Pero sa every time nga manghina tayo, mawala tayo sa Panginoon, no? Binibigyan natin ng kaaway para sirain tayo. Pero ang Panginoon, nagpaparusa siya sa pamamagitan din ng kaaway natin. Sa pamamagitan ng kaaway. Kaya nga, ang Panginoon, every time na magkakasala yung Israelite, ang gagamitin niya, no? Gagamitin ko ang ibang bansa para pahirapan kayo. Nung nag-disobey yung mga Israelite, tingnan na nangyari. Ang inalaw ng Panginoon yung mga Egyptian na magparusa sa mga tao, pumatay ng mga ibang Israelita. So nakita ko dito, no, ang Panginoon na nag-allow, walang mga bagay na hindi pinanutulutan ng Diyos. Pwedeng dahil pagsubok, dahil sa consequence, at pwede rin pagsubok para sa increase, elevation mo. Ito yung 10 reason bakit ang tao nagkakasakit. Because of old age, no, dahil sa katandaan. Minsan, kung matanda na tayo, no, normal na talaga. No, manghina tayo, magkakasakit tayo. No, kahit yung mga great man of God sa Bible, nagkasakit talaga sila. Kahit even they are servant, no, yun talaga yung dahilan ng kamatayan nila. No? No, alam mo, nagkakasakit ako. Tapos matanda na. So parang normal yun kasi matanda ka na. Ibig sabihin, patapos na. So ang Panginoon, kaya nga mga tao may hangganan kasi nga, hindi na niya binibigyan talaga ng importansya yung katawan mo, hindi na kailangan magtagal. So kaya nga may spiritual, doon tayo mabubuhay muli. Sabi dito, kung kilala nyo si Elijah, ito yung disciple ni Elijah. Ito yung kamatayan niya. Ito yung dahilan ng kamatayan niya. Sabi dito sa 2 Kings 13:14, now Elisha had been suffering from sickness from which he died. Tignan nyo ha, si Elijah had been suffering, nagdusa. Kung papansinin mo, si Elijah, he is truly man of God. No, man of God siya, pero he is performing miracles, signs and wonders. Pero ang sabi dito, si Elijah nagkasakit. No, nagdusa sa sakit. Pero kung titingnan mo, Lord, bakit? Servant na. Kaya nga sabi ko na, pag hindi mo maintindihan bakit nangyayari, ang lagi mong tanong, bakit? Now, Elijah had been suffering. Bago namatay si Elijah, nagdusa muna. So, opposite sila ni Elijah. Si Elijah na rapture. No, kinuha ng ano ba yun? Yung kabayo? Horse of fire. Yung yung may kabayo, yung chariots of fire. Rapture. Pero yung kamatayan ni Elijah, hindi rapture. No? Suffering. No? Had been suffering from the sickness. Ito yung kinamatay niya. Hallelujah. Imagine, man of God, prophet Elijah, hindi exempted sa sakit. Hallelujah. Kaya tanggalin natin yung mindset na hindi na ako magkakasakit because I am a servant of God. Even apostle, nagkasakit rin. Even yung mga early Christian, mga faithful sa Panginoon, nagkasakit pa rin. Pero yung sakit na yon, kaya nga sabi ko nina, dalawa yon. Pwedeng nagkasakit ka para sa breakthrough mo. Para sa increase sa spiritual. No? Anointing. Increasing of anointing. Pero ito na yung destino ni Elisha na mamatay siya. Anong nangyari dito ha? Elisha died, was buried. Namatay siya dahil sa sakit.
pero servant ng Panginoon. So, hindi natin maintindihan yung pamaraan ng Panginoon, pero alam ko dahil baka isa yun sa ginamit ng Panginoon para magkaroon sila mas lalo silang maging malapit sa Diyos. Mas lalo talagang may oras sa Panginoon. Kasi alam naman natin si Elijah, busy talaga sa ministry. Pero pwede ba yung sakit niya na yon? Yun ang naging dahilan para mas mamuni-muni niya yung ginawa ng Panginoon. Oh, ito na. Ito, number 2, generational curses. Sumpa sa upper generation. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord, your God, I am jealous God, punishing the children for the sin of the parents. No, paparusahan. Kaya pala, pag nagkakasala yung parents, no, minsan, parang wala mangyayari sa aking masama. No, minsan napupunta sa anak natin. Napupunta sa lower generation. No, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation. No, no, of those who hate me. Pag once, no, maiba tayong iba tayong inaabalahan. In other words, idols. Mas higit sa Panginoon. Kasi alam naman natin yung modern idols is kung ano yung mga bagay na lamang sa oras ng Panginoon. Ibig sabihin, yun yung idolo mo. Kung trabaho, yung trabaho pwedeng maging idolo. Yung blessing mo ngayon, pwedeng maging idolo mo yan. Kahit sabihin mo, hindi naman ako sumasamba sa mga ganito, ganing maribultong ganito. Pero kahit hindi ka sumasamba sa ganun, pwede ka pa rin magkasala sa idolatry. So kung ano yung mga bagay na mas mataas na oras sa'yo, ibig sabihin, yan yung pinapahalagahan mo. Kasi yung blessing, pwede maging idols yan. Imagine, bago nakalabas yung mga Israelites, nung pinalabas na sila sa Egypt, no, may dala-dala silang mga gold. May dala-dala silang mga alahas, silver and gold. No, bilang reward sa kanila ng Panginoon. Blessing, ibig sabihin, ang Panginoon na nag-aalaw na mabigyan sila ng ganong mga klaseng blessing. Pero, minsan yung blessing mismo, yun ang dahilan kung bakit sila nagkasala sa Diyos. No, ang blessing galing sa Panginoon, no, same blessing na natanggap nila sa Egypt, kung maalala ninyo, same blessing din na ginawa nilang Diyos-Diyosan, ginawa nilang kambing nung si Moses hindi pa bumababa. Tama? So, yung blessing lang nakuha sa Egypt, na binigay sila ng Panginoon sa kanila bilang reward, no, bilang blessing sa kanila, pambaon nila. Pero, yun ang ginamit para gumawa sila ng sarili ng Diyos. So, ibig sabihin, may mga blessing na galing sa Panginoon. No? May mga trabaho na galing sa Panginoon. Pero pag naubos ang oras mo dyan, no, pwede siyang maging idolatry. Pwede mo maging Diyos-Diyosan. Ano sabi ng Panginoon? Paparusahan ko 3 hanggang 4 na henerasyon. No, ito yung, kung titingnan, kung unang basa mo pa lang, parang masabi mo talaga. Parang mamisinterpret mo ang Panginoon. Grabe pa lang yung Diyos, parang masama. Pero kung babasahin natin yung next verse, masabi mo talaga, mas lamang talaga pala ang pagmamahal ng Diyos. Ang Panginoon nagpaparusa, pero mas malaki yung pagmamahal niya. Sabi niya dito, Exodus 26, if we obey, sabi niya, kung susunod ka lang, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Yung kanina, kung hindi ka susunod sa Kanya, no, parang magiging masama sa iyo ang Diyos dito sa unang tingin. 3 hanggang 4 na henerasyon ang susumpain niya. Pero kung susunod ka sa Kanya, no, thousands of generation. So dito makikita, grabe yung pag-ibig ng Diyos. No, nagagalit ang Diyos. Nagagalit ang Panginoon. Pero mas lamang yung pagmamahal niya. Basta susunod ka sa Kanya, thousands of generation ang madadamay. Yung pagsunod mo ngayon sa Diyos, yung pagsasacrifice mo ngayon, yung pag-i-stand mo para sa pamilya mo, no, thousands of generation ang makaka-benefits yan. Hindi mo ba alam ngayon? Hindi ka ba nagtaka? Bakit sa kadami-dami ng tao? Bakit ako ang naging servant ng Panginoon? Ako yung isa sa nasa Bible study. No, hindi natin alam. May mga upper generations tayo noon. No, taos-puso na nalangin. No, baka isa tayo sa nakasali sa blessing na ito. Bakit nung lumaki ako, unbeliever, pero naging believers ako? No, hindi natin namalayan, may mga upper generation tayo na faithful sa Panginoon, hindi natin nakita, hindi natin nakilala. No, naglilingkod na sa Panginoon. Kaya minsan nasasabi natin, ako pa lang ang firstborn na naging born again sa pamilya. Pero kung ititrace mo talaga sa upper generation, baka meron yan. Meron talaga yan. No, pwede bang bunga ka ng paglilingkod nila noon? Hallelujah. At yung mga apo mo ay bunga lang sacrifices nila noon.
So, ano yung sacrifice na ginawa-gawa mo ngayon? Posible ba? Ginagawa din yun ng upper generation mo. Hallelujah. Kaya huwag kang magdaka, bakit sa dami-dami ng tao, ako ang pinili ng Diyos? Tapos masabi mo rin, at without knowing, behind the scene, no, yung mga upper generation natin noon, sila yung mga green man, hindi nakikita. No, mapansin mo sa kamera, parang totoo talaga. Parang nasa ilalim ng ano, may mga ano. Pero naging green man lang, hindi nakikita. Pero behind the scene, may mga upper generation tayo na faithful sa Panginoon noon. Tapos, no, naka-benefits pa tayo ngayon. Kaya pasalamatan din natin sila. Hallelujah. Ito yung ano, isa sa mga general cases. Kasalanan ng parents pwedeng mapunta sa anak. David pleaded with God for the child. No, he fasted and spent the nights lying. Grabe. Ito yung kasalanan niya kay Bathsheba. Kaya sabi ko nina, hindi minsan may mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Hindi dahil para i-increase yung anointing mo. Kundi ma-realize mo nagkamali ka. Si David, kahit liniluhod niya, ang consequence pala, hindi gumagaling. Hindi yan gumagaling. No, nag-fasting na, seryoso talagang fasting to. Nag-fasting, no, overnight prayer. Kasi gusto niyang mabuhay yung anak niya, yung anak nila ni Bathsheba, pero hindi nabuhay. Kaya na-realize ko, ang Diyos ay nagpapatawad, pero ma-experience mo pa rin ang consequence. Pero pag once humingi ka ng tawad sa Diyos, instead na malaki yung piyansa mo, no, magiging maliit na lang kasi umamin ka. Kasi pag once sa batas, no, sa batas ganito. Halimbawa, ni-rape ka, halimbawa, ang babae, ni-rape ng lalaki. Tapos ngayon, yung babae, magaling sa self-defense. So, yung lalaki ng rape, nag-ano ng kutsilyo. Tapos ngayon, kasi yung babae, may pinag-aralan sa martial art, no? Naagoy yung kutsilyo, napatay niya yung lalaki. So, ang mangyayari ngayon, ang gagawin ng babae, no, pwede siyang matakot kasi first time niya makapatay ng tao at hindi sinasadya. So, kung ang gagawin ng babae, tatakas siya sa bundok, no, magiging wanted siya. Siya ang magiging masama. Siya yung ni-rape, pero kung dahil tinatakasan niya, dahil nilalayaan niya yung sitwasyon, no, mas magiging malaki yung, kasi nga, parang guilty ka, parang ikaw ang kriminal. Pero, pag ganito, pag napatay niya ang isang tao, ng rape sa kanya, tapos bigla siyang surrender sa ano, pupunta sa police station, at sasabihin niya, Sir, hulihin niyo ako. Ang tatanungin sa'yo ng pulis, anong kasalanan? Nakapatay ako ng tao, lalaki. Kasi ginahasa ako. Inagaw ko lang yung kutsilyo, nasaksak ko, napatay ko, or nabaril ko. So, makukulong ka naman. No, makukulong ka naman. No, imbestigahan ka pa, hanggang ano yung talagang totoo. Pag umamin ka talaga sa pagkakamali mo, sa pagkakasala mo, no? Instead na makukulong ka ng 10 taon dahil tumakas ka, tapos nahuli ka pa rin. Kaya sabi ng Panginoon, makakatakas ka, pero hindi ka makakalayo. Makakalayo ka sa Panginoon, pero hindi ka makakatakas. You can run, but you cannot hide. No, kaya sabi ni David, Lord, kahit saan ako pumunta ako sa langit, andun ka, pumunta ako sa baba, andun ka, saan ako mapunta, andun ka. Hindi ako makakatakas sa presensya mo. No, mahuhuli ka rin ng Panginoon. Kaya nga, malaki yung impact pag once nagkasala ka sa Panginoon, umamin ka sa Panginoon. Kaya pag isang babae ni-rape, no, umamin siya na ginahasa siya, napatay niya yung tao, no, kung tumakbo siya, hindi ka siguro abot ng 10 years. No? Alam mo, hinanap ka ng 3 taon. Tapos yung pangalan mo, may pangalan na, may ano na, reward na. Kung sino makakita sa babaeng ito, may reward na, mga 20,000. No, mas malaki yung mataas ng pagkakulong doon. Siguro abot na ng 10 years 'yon siguro. Pero pag umamin ka, nakulong ka man. Kasi under investigation. Pero nung nalaman na, pinawalang sala ka, kasi nga, ni-rape nga talaga, may CCTV, okay na. So, ibig sabihin, pag once umamin ka lang sa kasalanan mo, no, bababa yung sistensya mo, bababa yung kaso mo. Kaya ito yung ginawa ni David. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, ito yung sinabi ni Nathan, the Lord has taken away your sin. No? Pinatawag ka na ng Diyos. You are not going to die. So, narealize ko, kung hindi pala nag-repent si David, mamamatay pala si David at saka yung anak niya. Pero, dahil nag-repent siya at taos pusong repentance, binago niya yung mindset niya. No? Ang namatay, anak niya na lang. So, dito ko nakita, pag once nag-repent ka, no, instead na yung kasalanan mo, 10 years na pagkakulong, no, nagiging 3 months na lang. Kasi inamin mo yung kasalanan mo, naging 3 years na lang.
No, sabi niya, the Lord has taken away your sin. Sabi ni Nathan, you are not going to die. Sabi niya, hindi ka na mamamatay. But, sabi niya, ito yung kondisyon. But, because by doing this, you have shown utter contempt for the Lord. The son born to you will die. Hallelujah. No, hindi ka na mamamatay. Pero kung hindi ka nagrepent, posibleng mamatay ka, mamatay din yung anak mo. Pero dahil nagrepent ka, sabi ni Nathan, no, hindi ka na mamamatay. Makakapagpatuloy ka. Dito ko talaga naintindihan. God is not a God of period. Hindi niya tayo tinuldukan. Kahit gaano kaya, sabi ni Pastor Jan, bisag unsa pa kada ko imong sala nahimo sa mata sa tao, no? Gikamahan ako na. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung babasahin mo yung Romans 6:23, for the wages of sin is death. Nung binasa ko to, uy, salamat Panginoon. No, yung alam mo ba yung for the wages of sin is death? Pagkatapos ng word na death, may kama. Habang tinitingnan ko yung kama, na-appreciate ko yung kama, sabi ko, Panginoon. Noon, habang binabasa ko to yung kama dito, hindi ko to na-appreciate. Yung kama, simbolo ng kabutihan mo, simbolo ng beginning, simbolo ng bagong simula, simbolo ng pag-asa. Yung bagay na dapat sanang tuldukan na ng Diyos, for the wages of sin is death, tutulukan ko yan. No, kinamahan ng Diyos. Yung mga bagay sana na dapat kamahan ng Diyos, pero tinuldukan niya. At yung mga bagay na dapat sanang tuldukan ng Diyos, pero kinamahan lang ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. For the wages of sin is death. Kinamahan. Thank you, Jesus. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Thank you, Jesus. Yung mga bagay, anong babasahin mo yung Romans 6:23? Parang wala lang. Akala mo yung kama, parang normal lang. Yung kama is a sign of hope, forgiveness, chance, pag-asa. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, dahil nagsisi ka sa kasalanan mo, no? Papatawarin kita, pero tatanggapin mo rin, may tatanggapin ka pa rin consequence, pero kakaunting sistensya na lang, kakaunting ka na lang. Ito, number 3, to discipline us. Hallelujah. Isa sa mga dahilan kung bakit ka nagkakasakit dahil gusto kang disiplinahin ng Diyos. Kaya nasabi ko, lagi ko sinasabi, espada ka, tubo ka. Ang tubo, pag bibilin mo sa hardware, nasa nasa 80 pesos. Pero, pag binanatan niya ng panday, pag pinalo yan ng pinalo, yung tag 80 pesos, no, naging espada, naging itak, no? Kaya mo na siyang ibenta ng 1,800, 1,200, no? Pag ginawa mo pang design, pag once pinalo mo pa talaga, no, mas magiging mataas yung value niya. No, minsan may mga disiplina lang ang Diyos na inalaw sa buhay natin. Kasi nga hindi niya gusto, no? Itolerate tayo. Kaya nga mahal niya tayo. Kaya nga minsan inalaw niya yung sakit para matuto tayo. No, sabi dito sa Job 33:19. Kung minsan naman, ibig sabihin, hindi lagi, minsan lang. Itinuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit. Hallelujah. Tama. Minsan dinidisiplina ng Diyos ang tao. Pag nagkasakit ka ngayon, no, pwede mong isipin, Lord, salamat sa disiplina. Nakikita ko talaga. Akala kasi natin yung mahal tayo ng Panginoon, yung may pagkain lagi. Akala natin hanggang doon lang yung pagmamahal ng Panginoon. Alam mo ba, every time na makaka-experience ka ng problema, maka-experience ka ng pagdidisiplina, no, doon mo ma-realize, mahal mo pala ako, Panginoon. Ang akala kasi natin yung pag nagkasala tayo, mahal tayo ng Diyos. No, minsan nga yung mga bata, bilhan mo ako ng gano'n, bilhan mo ako ng motor. No, ano pa lang, yung bata nasa 6 years old, 8 years old, bilhan mo ako ng motor. Sabi ng nanay, kaya nga, sabi pa ng anak, sabi mo mahal mo ako. Yung mga mayayaman, sabi mo mahal mo ako. Kung mahal mo ako, bigyan mo ako ng motor. Ang sagot ng nanay, kaya nga hindi kita binilan ng motor kasi mahal kita. Kaya nga hindi ko minsan binibigay yung gusto mo kasi mahal kita. Kasi kung bibilihan kita ng motor tapos sa ganyang edad, baka pwede mong ikamatay. Pero minsan, akala natin yung no ng Panginoon, no? Dahil hindi tayo mahal. Minsan yung no ng Diyos, or wait, dahil gusto niyang may sisong ka para dyan. Hindi ka pa pwede, hindi ka pwedeng gumamit ng walang lisensya. Or mabangga ka dyan, maaksidente ka dyan. Kasi bata ka pa, hindi ka pa marunong.
Yung mga nasa saktong ano na edad na nga, madidisgrasya pa, ikaw pa kaya? So minsan may mga disiplina ang Diyos sa mga attitude natin, hindi para sabihin hindi tayo mahal ng Panginoon. No, kaya nga tayo no dinadaan sa weight, no, kasi nga ayaw niyang mapahamak tayo. Kung minsan ginagamit ng Diyos ang sakit kasi gusto tayong mabago, tama? No, lagi nating pinapanalangin sa Panginoon, Lord, baguhin mo yung puso ko, baguhin mo yung buhay ko. Kaya sabi ng Panginoon, gusto mong mabago? Sige, kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. Ang pinalangin natin kay Lord, ang prayer natin kay Lord, Lord, baguhin mo yung buhay ko. Baguhin mo yung ugali ko. Baguhin mo yung pagkatao ko. No, ang inalo ng Panginoon, situation. Masakit na sitwasyon. Kaya mo nasabi, Lord, baguhin mo yung buhay ko. Kasi nga, alam mo sa sarili mo, alam natin sa sarili natin, may mga bagay tayong ginagawa na hindi kalugod-lugod niya. Kaya ang hiningi natin sa Panginoon, Lord, baguhin mo ako. Pero ang inalo ng Panginoon, hindi comfort. Ang inalo niya, sakit. Kaya nasabi ko, hindi para baliin ka. No, He is not destroying you. Pinapalo ka para maging maayos ka at mahulma ka. Ang labada, ang basahan, no? Alam niyo ba, basahan tayo sa mata ng Diyos. Ang basahan, habang pinapalo, the more nagiging malinis. No, Lord, linisin mo yung buhay ko, papaluin ka ng Diyos. Pag sabihin sa'yo ng nanay mo, laban mo yung trapo, laban mo yung basahan, no, papaluin mo ng kahoy. Pero hindi mo siya pinapalo para punitin. No? Pinalo mo siya para luminis. Tama? Habang pinipiga mo yung yung basahan, no? Lumalabas yung brown, lumalabas yung dumi talaga. Kaya minsan dinadaan ka ng Panginoon sa pressure para maging malinis tayo. Kaya nga sabi ko nila, yung word of God masakit talaga. No, pag once makinig ka ng word of God, no, wag mo laging isipin mai-inspired ka. Dapat mari-review ka talaga. Kasi ang salita ng Panginoon, yan ang magpapakita sa iyo, yan yung salamin. Siya yung magdidikta sa iyo kung anong meron mali sa mukha mo. Yung may mga foundation ka na kalat, yung lipstick mo sumobra, yung kilay mo hiwi. Ay, sabi niya sa Tagalog, yung kilay mo parang vertical. Tama. Siya yung magdidikta sa iyo. Meron na ba sa inyo dito? Nung nakita mo yung mukha mo, parang hindi ako maganda sa salamin na to, babasagin ko to. Meron ba? Di ba? Wala. Pag nakita mo yung sarili mo, parang hindi ako blooming sa salamin na to. Magagalit ka ba sa salamin? Hindi. So, ang salamin na mismo magsasabi, hindi ako ang may problema, kundi ikaw ang nagsasalamin. Ang trabaho ko bilang salamin is ipaalam sa iyo kung anong mali sa iyo. Ay la, marumi pala yung likod ko. Bakit mo nasabi? Kasi may salamin. No, yung salamin, siya turo sa iyo. No, ang salamin, siya ang magtuturo sa iyo kung anong mali sa iyo. Kaya nga every time na makikinig tayo ng Panginoon, no, binabago tayo ng Diyos, masasaktan tayo. Kaya nga lagi mong i-pray sa Panginoon, Lord, break me. Saktan mo ako, Panginoon. Okay. Number 4, witness God's power para makita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Minsan, hindi dahil may kasalanan ka. Minsan, hindi dahil nagkasala ang parents mo. Minsan, nagkasakit ka para makita mo kung gaano katotoo ang Diyos at paano kanya papagalingin. Kasi paano mo masasabi na God is powerful kung hindi mo naranasan? No, sabi ni Pastor Carlo, sabi niya, paano mo nasabi God is a God of miracle? No, pinupost mo sa Facebook, pero hindi mo nakita or naranasan man lang sa totoong buhay. So, masasabi mo sa isang tao na siya ay matalino. No, alam mo, pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Pagpasok ko sa bahay nila, pagtingin ko, ang daming award, grabe mga medal. No, isa lang nasabi ko, matalino yung kapatid mo, no? Sabi pa niya, bakit mo nalaman? Proven and tested, nakita ko. So, nasabi kong matalino yung kapatid niya dahil ako mismo, nakita ko. Proven and tested. May napatunayan. So, masasabi mo lang, God is powerful kung may napatunayan siya sa buhay mo. No, kung na-experience mo mismo. At bago mo masabi, no, si Heidelin Diaz, yung weightlifter na babae. No, sinabi mo, grabe talagang babae na yan. Champion. Napakalakas. No, nasabi mong napakalakas niya. No, nasabi mong malakas yung babae na yon dahil may napatunayan. No, bago mo masabi na God is a God of miracle, kung ikaw mismo
na-experience mo. Kaya minsan, inaalaw niya yung sakit, hindi dahil nagkasala ka. Kaya nga sabi ng mga disciple, Lord, sino nagkasala? Yung nanay niya ba? Yung magulang niya ba? Kaya siya naging bulag? Anong sabi ng Panginoon dito sa John 9:3? Neither this man nor his parents sinned. Hindi yung parents nila, itong katao na ito nagkasala. No? Jesus said, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Para makita, no? Inalaw ng Panginoon yung sakit na meron ka ngayon para maipakita yung kapangyarihan niya. Number 5, even man of God experience sickness. No, hindi exempted that you are a servant of the Lord. Hindi ka na magkakasakit. Hallelujah. Ano sabi dito? No, ito nga sabi ko kanina, si Elijah, great servant of God. No? Ang dahilan ng pagkamatay niya, hindi persecution. Hindi siya pinugutan ng ulo. Ito yung ending ng buhay ni Prophet Elijah. Is mamatay. At take note, bago siya namatay, no? Nag-suffer siya. Ibig sabihin, hindi basta-basta. Pero yung suffering na yun, anointing yun. Preparation yun, no? Para sa langit. Parang yun ang naging personal tribulation ni Elijah. Yung sakit na pinagdadaanan niya. Pero no, I believe na-handle na ito ng maayos at pinasalamat sa Panginoon. Ito pa. Indeed, he was sick, almost died, but God had mercy on him, and not him only, but also in me. Itong time, si Epaphroditus ba yun? Kalimutan ko yung pangalan. Wait lang ha. Ito. Nakita niyo ba, ma'am? Sabi dito ni Apostle Paul, but I think it is necessary to send you back to you. Epaphroditus. Siya, sa palagay ko parang kailangan ko lang ibalik sa inyo si Epaphroditus. At itong si Epaphroditus, this is a servant of the Lord Jesus Christ. Sabi na Apostle Paul, my brother, my co-worker, and fellow soldier, di basta-basta, soldier din ng Panginoon. No, nagwa-warfare din, nag-healing and deliverance din. Tingnan nyo ha. Ano sabi niya? No? Soldier who is also messenger. No, ito yung pupunta dito sa kulungan ko at nagbabalita kung anong nangyari sa akin. Messenger. Whom you sent to take care of my needs. No, nag-aalaga sa akin. Ibig sabihin, humble servant. Pero anong sabi dito? Indeed, he was sick and almost died. Hallelujah. Servant of the Lord sa New Testament. Yung kanina, para maintindihan ba natin? Kasi nung time na Old Testament yun, si Elijah, bakit nagkakasakit siya hanggang sa namatay? Pero anong sabi dito? Indeed, he was sick. Sino yung sick? Yung servant of the Lord na si Epaphroditus. Indeed, he was sick and he almost died. No? Yung sakit na ito, muntik na siyang mamatay. Ibig sabihin, grabe yung pagdurusa. Parang talaga, na-paralyze. Alam mo ba yung mga taong yung mga bedridden? No? Ito yung picture ko sa taong ito. Servant ng Panginoon, but God had mercy on him. Hallelujah. Nakita mo talaga yung grace ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nakita mo talaga yung grace ng Panginoon. Thank you, Jesus. Di ba kanina, si Elijah namatay. Si Elijah bago namatay siya dahil sa sakit. No, pero yung si Epaphroditus muntik na matay dahil sa sakit. Pero yung kagandahan lang, sabi dito, but God had mercy on him. And not on him only, but also on me. On me. Sabi na Apostle Paul, pinaawaan siya ng Diyos. Ibig sabihin, pinagaling, pinalakad ulit. And not only him only, but also on me. No, hindi lang para sa kanya. To spare me sorrow upon sorrow. Therefore, I am the more eager to send him, so that when you see him again, you may be glad, and I have less anxiety. Nag-anxiety pala si Apostle Paul. Grabe yung naawa siya sa taong ito, kasi itong tao na to, malaki yung utang na loob niya ba. Habang nasa kulungan siya, ito yung nag-aalaga sa kanya, naging messenger niya, no, soldier of Christ pa, nagpipreach ng gospel. So, ibig sabihin, workers talaga, pero nagkasakit. No, siguro naisip ni Apostle Paul, Lord, servant of the Lord to. Pero, kasi pwedeng si Apostle Paul, healing and deliverance minister. No, pwedeng alam ko talaga, pinag-pray talaga to ni Apostle Paul. Tama? Pero, inalaw ng Panginoon yung sakit na yon, no, para mag-increase yung anointing ng servant na ito. So, para maintindihan natin, if you are a believers of Jesus,
No, serbang ka na ng Diyos. Pag nagkasakit ka, wag mong isipin, sinisira ka ng Diyos, pinupunit ka ng Diyos. No, gustong i-increase ng Panginoon yung anointing. No, gusto kang lagyan ng Panginoon. Gusto niyang, kana bang mahitad ka ba? Kasi Apostol Paul, sabi niya, nagka-anxiety pa ako. Dadalhin ko na sila sa inyo diyan, ibalik ko na sa inyo para mabawasan yung anxiety ko. No, minsan nagkakasakit tayo, ito 'yon. Consequence because of our own. Nagkakasakit tayo dahil sa mismo nating kagagawan. Sigarilyo, inom. Alam mo, may high blood ka. Bawal ka na talaga kumain sa mga ganito. Pag kumakain ka, nati-trigger. Kaya pag sumakit yung ulo mo, ang sasabihin mo, inatake na naman ako ng demonyo ngayon. Pastor Del, inatake ako ng demonyo ngayon. Pero binanatan mo kasi yung crispy pata. Kaya sumakit yung ulo mo. Binanatan mo yung bulalo soup. Binanatan mo yung mga oily na pagkain. Minsan nagkakasakit tayo. Minsan pag sobra talaga kayo, lahat lang sobra, hindi maganda. Siguro pag hihigop ka ng 2 kutsara, parang pwede pa. Pero pag hinigop mo yung isa kayahong, no? Nagkakasakit na tayo dahil sa sobra. Minsan nadamay pa yung demonyo. Hallelujah. Because of your own, sabi na, ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Ibig sabihin, payapa, no? Nakaset yung mindset sa godly. Sabi nga ni Apostle Paul, set your mind on things above, not on earthly things. Ang mapayapang isipan, no? Pag once na may payapang isipan, ibig sabihin godly principle, godly mindset, no? Good mindset. Ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan, ngunit ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto. No? Hatred. Minsan nagkakasakit tayo dahil sa wrong emotion. Tama 'yun. Sabi ni Pastor Ron diyan. Nagkakasakit tayo dahil sa selos, dahil sa galit, tampo, hinanakit, sama ng loob. Tapos nung sumakit yung ulo, sasabihin mo, inatake ako ng Satanas. Hindi. Minsan nagkakasakit tayo dahil sa ating sarili. Sickness due to disobedience. No, minsan nagkakasakit tayo dahil sa disobedience. Kaya yung sabi ko kanina sa introduction ko, sabi ng Panginoon, kung susunod kayo sa akin, no, hindi ko kayo papadala ng sakit gaya ng pinadala ko sa Egypt. Pero pag hindi kayo susunod, no, i-allow niya si Satanas. Permitted yung kaaway para saktan ka. Pero hindi para patayin ka, kundi para iparealize sa iyo na kailangan mong magbago. The Lord afflicted to the king leprosy. No, etong and the Lord afflicted to the king with leprosy. Itong king, ibig sabihin king, no, ang nagmamanage to sa godly governance. Yung kingdom niya, godly. The Lord afflicted the king with leprosy until the day he died. And he lived in separate house. Jotham, the king's son, had charge to the place, governed to the people, to the land. No, dahil sa disobedience, no, binigyan ng Panginoon ng sakit ang hari. No? Ang hari, servant din ng Diyos. Pero dahil nag-disobey, no, hindi sumunod sa tuntunin ng Panginoon, no, binigyan niya ng leprosy hanggang sa mamatay. So may mga sakit talaga. Pag alam ng Panginoon, hindi ka na magbabago, bibigyan ka talaga ng sakit hanggang sa ikamatay mo. At ito yung maganda. At tatawag siya pipili siya ng bagong hari, itong si Jotham. King of Sun had charge yung anak niya. Kung hindi tama yung paglilingkod natin sa Panginoon, no, tatawag siya ng isa pa para pumalit sa iyo. No, ibig sabihin, parang hindi tayo kawalan sa Diyos. Pag halimbawa, serbang ka na, seryoso ka na sa Panginoon, matured ka na, tapos nag-backslide ka pa. Tapos nakita na Panginoon in the future, parang ayaw mo na talaga magbago, wala nang chance. No? No? Ma-experience natin yung judgment ng Panginoon. The Lord afflicted to the king with leprosy. Pinahirapan, binigyan ng sakit na kitong. Persecuting God's servant. Ito yung dahilan kung bakit nagkakasakit ang isang tao. Persecuting God's servant. God anointed servant. Alam niyo ba sa akin, sa pamilya ko, dito sa ministry ko sa Zamboanga, no, sa totoo lang, mahirap i-win yung pamilya. Grabe talaga yung struggle sa pamilya. Kaya sabi ko, bago ko sisimulan yung ministry, sabi ko, magre-rent na lang doon ako sa baba, kahit yung tag 2,000 lang a month. Yun ang naisipan ko. Kasi yung iniisip ko, baka every time nga magsi-Sunday service ako dito, baka habulin ng parents ba? Papagalitan, kukunin, baka mag-skandalo kasi mga maglalasing kasi. Pero, dumating sa punto, yung mga relatives ko, nagpe-persecute talaga.
no, kasi devoted talaga sila. So ang ginawa ko, no, sinunod ko yung ano ng Panginoon, yung instruction ng Panginoon sa akin, no. Alam niyo ba anong nangyari? Yung mga tao nag-persecute sa akin, nagkakasakit talaga. Kaya that's why kung may mga persecutor ka ngayon, no, based on my experience, kung may persecutor ka, no, wag kang ma-overwhelm, wag kang ma-burn out, no, hayaan mo lang. No, ipakita mo lang yung hug, tuwa mo, bigyan mo ng tinapay, bigyan mo ng pagkain, no, persecute. Alam mo ba anong nangyari? Yung isa talaga, yung anak niya, andun na nakaupo. Nakaupo na mismo sa upuan ko, tinawag niya. Hinila niya kasi wag kayong sumali-sumali diyan, no? Pinagalitan niya. So, parang wala lang, kasi dati ginanyan ko lang. Tapos pinagalitan niya tapos hindi na pina-attend. Alam niyo ba anong nangyari? No, bumitaw siya ng mga sakit na salita, kulto, ganito, ganyan. No, nawala sa pag-iisip. At nung time na nawala sa pag-iisip, yung anak nagmamakaawa. Pastor Del, gusto ko ipa-pray yung nanay ko. Ngayong Sunday papuntahin ko. No, nawala sa pag-iisip. 8 days. Nung Sabado pa lang, no, grabe yung mga salita binitawan sa akin, no. Pero pagdating ng ano, no, nawala sa pag-iisip, hindi lumalabas ng bahay. Pero alam niyo ba anong nangyari ngayon? Nung Sunday, pumunta siya. So dito ko talaga nakita, no, yung mga tao nag-persecute sa iyo, no. Yung mga hayaan mo yung mga persecutor maging believers, maging followers. At ma-experience nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito yung nangyari. No, ito yung nangyari, no. Dahil pinagalitan niya yung servant ng Diyos, no, gumawa sila ng kwentong masakit. Nagkasakit sila. Ito yung maganda, no. Ang Diyos din ang nagpagaling sa kanila. Tingnan niyo 1 King 13:4. Nang marinig ito ni Haring Jeroboam, itinuro niya ang lingkod ng Diyos at sinabi, hulihin ninyo siya. Pero alam niyo ba anong nangyari? Nung tinuro niya, ibig sabihin, yung pagturo mo kasi sa isang tao, parang no, parang speak about, no, wala kang respeto. No, tinuro mo, parang tinuturo-turo mo lang yung propeta. Pero biglang nanigas ang kamay ng hari. Tingnan niyo yan. On the spot. Nung tinuro niya yung anointed servant, nanigas yung kamay niya. Kaya hindi na niya maibaba ang kanyang kamay. In other words, na-stroke. Tumigas yung kamay. Kung ano yung turo niya, no? Hindi niya na mababa. Na-stroke, tumigas. Parang parang na-frozen shoulder. Parang tumigas yung kamay. In other words, na-stroke siya. Alam niyo ba ng kasunod sa verse? Pag dumaan lang ng 2 verse. Pagkatapos, sinabi ng hari, no? He is begging for healing. Ito yung na-experience ko ngayon. Nung time na nag-persecute sa akin, hindi ako nag-response ng masama. No, grabe. Alam mo ba anong nangyari? Nung Sabado pa lang, no, nagmamakaawa na umuwi na ako. Kasi gusto siya magpa-pray. Tapos nung Sabado na, no, pag sinabi niya sa nanay niya, "Mang, andiyan na si Pastor Del." Nagbihis ka agad, excited siya. So dito mo nakita, no, parang nagmamakaawa sa healing. Si Jeroboam na isang king, no, tinuro niya yung propeta, yung sinong propeta to? Tinuro niya nung nagkasakit na siya, nung nanigas yung kamay niya. Pagkatapos sinabi ng hari, ng lingkod ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, ipanalangin mo ako sa Panginoon na inyong Diyos na pagalingin niya ang kamay ko, no? Nagmamakaawa, no? Para i-pray over. Kaya nanalangin ang lingkod ng Diyos sa Panginoon at gumaling ang kamay ng hari. Alam niyo ba, nung pinag-pray ko yung tao na yun, yung auntie ko, no, gumaling siya, bumalik sa normal at sinurrender niya yung habak niya. Hallelujah, glory to Jesus. And number 9, sickness can make us humble. No, yung mga sakit, diba, may mga prayer tayo sa Panginoon. Kahit tayo mismo, alam natin, may pride talaga. Yung pride, normal sa atin yan. No, lahat tayo may pride. Sickness can make us humble. No, every time na manalangin tayo sa Panginoon, Lord, hindi ko talaga maiwasan, Panginoon. Mataas talaga yung pride ko, Panginoon. Tulungan mo ako na minsan inaalaw ng Panginoon yung sakit para magpakumbaba tayo. Kaya ito yung sabi ni Apostol Paul. Para hindi ako maging mayabang, sabi ni Apostol Paul, para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamangang-manghang pinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. No? Hinayaan ng Diyos, tinan nyo hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas. Grabe, no? Hinayaan ng Diyos. Para bang aso, na yung aso na binitawan ng Diyos, binitawan ng tao na para kagatin ka, hinayaan ng Diyos. Pero parang kung hindi mo maintindihan 'tong salita ng Panginoon, parang masasabi mo parang masama ang Panginoon. No, hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. No, minsan papakawalan ng Panginoon yung aso, no, para kagatin ka.
Para ano? Para hindi ako maging mayabang. Sabi ni Apostol Paul, dahil sa mga kamangang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko, no, baka no yung mga sign and wonders, no yan, pwede kang maging mayabang diyan. Kaya minsan hinayaan ng Panginoon, idadaan ka niya sa mga pagsubok para matuto kang magpakumbaba. Matututo tayong magpakumbaba pa rin. Sabi ng Panginoon, hinayaan, dito ako na ano ba, dito ako nung parang no, nangusap talaga ang Panginoon sa verse 7, sabi niya dito, hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas. No? Kung unang tingin parang masama ang Diyos, kung hindi mo maintindihan. Tama? Pag once nasa situation ka na didisiplina ka ng Diyos, feeling mo parang masama ang Diyos. Hanggat hindi mo maintindihan, masama sa paningin mo ang Diyos. Habang nagiging immature Christian ka, habang bata ka talaga, manatili kang bata sa spiritual, pag once may pinagdadaanan ka, feeling mo masama ang Diyos. Tingnan mo ang bata. Yung nanay, inoperahan. Kaya nga walang bata sa operating room. Bawal. Kasi ang bata, iiyak yan pag nakita nila na yung manay niya, sinusugatan yung tiyan para makuha yung kidney. Or yung susugatan yung leeg para makuha yung, yung goiter. No? Ang bata, titingnan niya yung doktor, masama. At sasabihin niya sa doktor, napakasama ng doktor na yan. Sinugatan mo yung nanay ko. No, kasi bata siya. Hindi niya naintindihan. Pero yung tatay niya, no, hindi siya galit sa doktor. Ngayon, mas nagmamakaawa pa nga sa doktor na buksan mo yung ano niyan, operahan niyo, willing ako magbayad. Nagmamakaawa pa sa doktor para gumaling yung asawa niya. Tama? Pero yung bata, iiyak yon. Bakit mo sinugatan yung nanay ko? No, hindi niya naiintindihan yung sitwasyon dahil bata siya. Kaya nga, sabi na Apostol Paul, ayaw kong maging bata kayo lagi. Gusto kong lumago kayo. Kasi kung bata ka, mag-isip, no, magiging masama sa iyo ang Diyos every time na may inaalaw siyang problema sa iyo. No? Unang tingin mo parang masama kasi sinugatan. Pero yung nanay na sinugatan, matured, no, alam niya sa ikakabuti niya 'yon. No? Ang pamamaraan ng Panginoon masakit pero ikakabuti mo. Kaya sabi ng Panginoon dito, hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. No, inalaw pala ng Panginoon si Satanas. Kaya sino sa inyo dito pag grabe atake na naman. Financial struggle. Inatake na naman ako kanina ng mga problema. Inatake na naman ako kanina ng mga ganito. No? Hindi mo ba alam minsan hindi natin alam minsan ang Panginoon na pala nag-aalaw niyan, no? No, dahil tinuturuan tayo ng Diyos na maging humble. Kaya pala, yung mga believers, yung mga sign and wonders deliverance minister na nagpapagamit sa Panginoon, maraming atake. Kasi alam mo bakit? Para matuto kang magpakumbaba. Kasi sabi na Apostol Paul, para hindi ako maging mayabang, in-emphasize niya sa atin dito, pag once ginagawa mo yung mga bagay na yan, lalaki talaga yung ulo mo. Kaya nga, bago mo i-desire yung gift of the Holy Spirit, kailangan mong i-desire muna yung fruit of the Holy Spirit. Kasi alam mo bakit? Pag once may gift of the Holy Spirit ka, wala kang fruit of the Holy Spirit, no, magiging mayabang ka talaga. Kaya nga, kailangan siya ng fruit of the Holy Spirit. Kahit gawin mo yung gift of the Holy Spirit, hindi ka magiging mayabang. Pero sabi ng Panginoon, kung nakikita niya medyo yung mayabang ka, no, aatakihin ka niya. Na every time na maka-experience ka ng mga patinding problema, no, mas lalo kang kakapit sa Diyos, mas lalo kang luluhod, yuyuko, kasi nga, as a sign of humbleness. No, anong sabi dito? Hinayaan ng Diyos na pahirapan. Grabe, no? Kung magiging immature Christian ka, ang paningin mo sa Diyos, masama. Ang sama naman ng Panginoon, grabe, no? Kalaban niya sa Satanas, parang nagkakuntsaba man sila sa demonyo, no? Kung immature ka, kung immature believers ka, kung baby Christian ka pa rin mag-isip, matanda ka na sa spiritual, matagal ka na, pero yung mindset mo, bata pa rin, no? Kawawa talaga tayo. Kasi mamimisinterpret mo yung pamamaraan ng Panginoon. Tingnan nyo kung alam mo, babasahin ko to. Ulit-ulitin ko to para mas maintindihan natin. Kung babasahin ko to na immature Christian ako, hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas. So ibig sabihin, ang Diyos at si Satanas, nagkasinabot di ay para pantusong ko, dautan mo din ang Ginoo di ay. No, di ba? Tama? No, mami-misinterpret mo. Kaya sabi na Apostol Paul, kailangan mong lumago sa espiritual para maintindihan mo yung mga bagay na hindi mo kayang intindihan ngayon. Kaya nga sabi ni Jesus, may mga bagay ka na hindi mo maintindihan sa una. No, ibig sabihin, magmukha siyang masama sa paningin mo. Maiintindihan mo to sa pagkatapos. Kaya nga sabi ni Pastor Carlo, may mga revelation ka noon na hindi mo naintindihan. At ma-realize mo, ay mali pala yung sinabi ko last year. Akala ko yun na yung revelation, pero hindi pala tama. So, nagmamatured ka kasi nga naintindihan mo yung pamaraan ng Panginoon, hindi para baliin ka. And always remember, no? Espada ka, tubo ka. Hindi ka bola.
No, ang bola, tingnan niyo ang bola ha. Ang bola 'pag binabagsak, bumabalik naman. Tumatayo naman, 'di ba? 'Pag binagsak mo yung bola, bumabalik. Ang problema, bumagsak siya, bola pa rin. Ang salamin 'pag binagsak mo, basag agad. No, 'di ba? 'Pag ang salamin binagsak mo, basag agad. Ibig sabihin hindi nakabalik, lugmok agad. Pero yung bola, binagsak mo sa baba, pero bumalik. Pero bola pa rin, walang pinagbago. Stagnant. Ang gusto ng Panginoon ngayon, maging espada ka. The more pinapalo, hindi nagiging stagnant, the more nahuhulma. The more nagiging effective. That's why kailangan mong lumago sa spiritual. At bago ka lalago, bago ka maging malinis, no, bago ka maging malinis talaga, maging equip, no, kailangan mo ng palo galing sa Diyos. No, bago ang pagpapalo muna. No, excited daw sa pagpapala, pero ayaw natin ng pagpapalo. Lord, tonight, kailangan mo i-desire, Lord, pagpapalo muna. Siguro, baguhin natin yung prayer natin. Lord, bless me. Wag na lang. Lord, paluin mo muna ako, Panginoon. Kasi I believe, ang pamamaraan mo, palo muna bago pagpapala. No, bago uulan, didili mo na yung mundo. Bago uulan, lalakas mo na yung hangin. Bago uulan, no, tutunog mo na yung yung mga dalugdog, yung thunder, may thunder muna. Pagkatapos ng ulan, doon nalalabas yung rainbow. Ganun kasi yung prinsipyo ng Panginoon. Bago blessing, sacrifice muna. Bago trophy, dadaan ka muna ng klase-klaseng laban. Tama? Bago belt ni Manny Pacquiao, dadaan muna ng klase-klaseng laban. So dito ko talaga nakita, minsan may aayusin tayong prayer sa buhay natin. Lord, bless me in all aspect, Lord. Paluin mo ako, disiplinahin mo ako, Panginoon. Lord, idaan mo ako sa pressure. Ganun na yung panalangin ng isang matured Christian. Ito, tatlong beses akong nakiusap sa Panginoon. Tatlong beses akong nakiusap sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi nagustuhan ni Paul na inatake siya sa Satanas. Sino sa inyo dito makakarelate sa buhay na Apostle Paul? Even I myself, itataas ko yung kamay ko. Lord, kapoy mga nanay ka, demonyo ka. Kasi masuko ko sa demonyo ba? Grabe, demonyo eh. Bago na tagaguan, ministry na, atake naman po. The more bugat yung mga atake, the more ka nakahimog sign and wonders, na marami kang na-risk yung kaluluwa, the more galit ang demonyo. Pero inaalaw ng Diyos na pahirapan ka ni Satanas para hindi lumaki yung ulo mo. Ibig sabihin, inalaw ng Diyos si Satanas, pahirapan ka for your good, para sa ating ikakabuti pa rin, para hindi tayo mapahamak. Baka yung anointing, sabi ng Apostol, baka yung anointing mismo, yan ang magpapalunod sa iyo. Walang problema sa tubig, pero kung malunod ka sa tubig, pwede mo ikamatay. Ang tubig ay nakapagbibigay buhay, pero ang tubig, marami ding namatay sa tubig. Nalunod, no? May isang batang patay, nalunod sa swimming pool. May isang batang namatay, nahulog sa agad, nalumos. So, ibig sabihin, ang tubig, dinisign siya para magbigay buhay. Pero, kahit nakakapagbigay buhay siya, pwede mong ikamatay. Yung anointing, okay yan. Pero kung tataas yung sungay mo dyan, hallelujah, no, lalaki yung ulo mo, mas lamang ako sa'yo, mas marami akong tao, mas anointed ako, mas marami ako napagaling. No? Baka mapayat hinunda, malumos na anak. Sabi pa ng Panginoon, ayaw kong masayang yung nasimulan mo. That's why, papakawalan ko yung demonyo, ialaw ko na atakihin ka. No? Every attacks of the enemy, permitted sa Diyos. Walang atake. Kaya sabi nga na sa panaghoy, walang mga bagay na nangyari sa buhay mo na hindi pinahinuntulot ng Diyos. Lahat na nangyaring masama sa buhay mo, inalaw ng Panginoon, no? Permitted 'yon si Satan. Hindi siya atake sa na walang permission. Ibig sabihin, kung alaw ng Panginoon na permitted 'yon sa kanya, no, hindi para ikakamatay mo, kundi sa ikakalago mo 'yon. Tama? Pero sabi ni Apostol Paul, 3 beses ako nakiusap sa Panginoon na tanggalin ito. Pero tinanggal mo ng Diyos? Wala. At dito mo makikita yung next word na sinabi ng Panginoon, my grace is sufficient in your weakness. No, mas nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa panahong ikaw ay mahina. Hallelujah. No, let the weak say, I am strong. Sa panahong mahina ka, nagiging malakas ka because greater is He that is in you. No? Parang ganito ba? Sabi ng Panginoon, 3 beses kang nakiusap sa akin. 3 beses ako nakiusap sa Panginoon. Alisin sa akin, pero wala gitanggal sa Ginoo. If you are a warrior, if you are an athlete, pwede mo bang sabihin sa coach mo, Coach, pwede ba ako mag-request sa iyo? Ano yun? Ano yun, bro? Pwede ba, Coach,
Tanggalin yung ano, jogging. Nakakatamad naman kasi 5 AM, 4 AM gigising, mag-jogging. Pwede tanggalin na lang muna yung jogging. Tsaka yung exercise, coach, tanggalin mo na lang yun. Anong sasabihin sa'yo ng coach? May kakaharapin kang athlete, champion na tao, high rank, yung tao na kakalabanin mo sa event na yan, sa appointed time na yan. Malakas yan. Hindi ako papayag na tatanggalin yung training. Hindi ako papayag na tatanggalin yung endurance. Hindi ako papayag na tatanggalin yung exercise. Yung training sa buhay mo. Sabi na po sa Lord, tanggalin mo yung atake, Panginoon. Tanggalin mo yung mga problema ko, Panginoon. 3 beses akong nakiusap sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo ito. Sabi ng Panginoon, ang Panginoon parang coach. Siya ang nakakaalam kung ano yung kakainin mo. Siya yung nakakaalam kung ano yung gagawin mo. No, ibig sabihin, pag once susunod ka sa coach mo, magtatagumpay ka talaga. Si Manny Pacquiao, kung walang coach yan, no, ano-anong kakainin yan? Walang mga bitamina. Pero dahil may coach siya, may dietitian, no, siya ang tutulong, no, para mas mag-improve yung immune system niya. So, ang coach mismo ang magsasabi sa iyo, kahit sabihin mo, coach, tanggalin mo na coach yung jogging 20 kilometers a day. Nakakapagod naman. Hindi pwedeng tanggalin yung jogging sa boxing, pagiging atleta. Paano ka magtatagumpay sa malalaking laban kung ditong laban pa lang sa exercise, hindi mo na kaya? No, kailangan mong ipagpatuloy ito kasi may laban kang pupuntahan, may battle, spiritual battle na ito. Without discerning the body of Christ. Ito last, mag-e-na ako. Discerning the body of Christ. No, kaya tayo nagkakasakit minsan kasi alam mo bakit? Without discerning the body of Christ. Sabi ng Panginoon, familiar ba kayo sa yung mga ostya, yung kakainin yung the body of Christ, no, yung grapes, tubig, inumin nyo as a symbols of the blood of Jesus. Sapagkat sabi dito sa 1 Corinthians, ito po makinig po kasi seryoso po to, ito sa 10. Seryoso po ito. Kailangan natin to kailangan natin seryosohin to without discerning. Sa ito. Sapagkat ang sino man hallelujah, nawala. Thank you, Jesus. Wait lang po, wait lang. Ito. Sapagkat ang sino man kumain at uminom nito nang hindi pinapalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Maliwanag po. Sapagkat ang sino man kumain, uminom nito nang hindi pinapalagahan. No, yung kakain ka ng bread as a symbol of body of Christ. No, parang wala lang sa'yo, parang normal lang, parang tradisyon lang. Wag. Kasi ang isang tubig, tinan nyo kasi noon nakatira ako noon sa bukid. Tapos yung saan banda sa tuktok ng bukid, ang tubig hindi makaakyat. So, kailangan namin bumaba. Ang pagbaba okay lang. Ang pag-akyat kasi may dala na kaming isang malaking galon. So, pagdating namin yung tubig, pagdating namin sa bahay, no, hindi namin siya basa-basang ibubuhos na lang. Kasi alam mo bakit? Uy, tipirin mo yan. Hindi mo ba alam ang sino ang nagkuha niyan? Sino ang naghirap diyan sa baba? No, so ibig sabihin, bawat tagas ng tubig sa galon, no, nahuhugas siya ng baso, wag mong itapon yan, pwede mong gamitin doon sa ibang hugas. Kasi alam mo bakit? No, hindi biro ang pinagdaanan yan. Bago narating dito sa bundok. Bago narating sa bahay natin. Kaya sabi ng lolo ko, ayaw kalis-kalasi ang tubig. Wag niyong ibuhos ang tubig saan kasi ang nagkuha niyan yung uncle nyo. No, galing yan sa baba, dinala sa taas. So kung maghugas ka ng plato, no, wag mong itapon. Ilagay mo sa isang lugar para ipangbuhos mo sa CR. No, panghugas sa mga ibang bagay. So ibig sabihin, yung tubig, papahalagahan mo siya kung alam mo kung ano yung sacrifice na ginawa ng tao. Yung tubig ng galon yun. Ito yung ginawa ng Panginoon, buhay niya, hindi tubig. Higit sa tubig. Sapagkat ang sino mang kumain nito nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan. No? Kung babaliwalaan natin yung body of Christ, kakain lang tayo tapos wala lang, parang normal lang. Parang hindi ka iyak, no? Hindi mo i-examine yung sarili mo. No, papalagan. No, habang gihawakan mo yung bread, isipin mo katawan ni Kristo na punit alang-alang sa akin. Grabe, Panginoon. No, dapat andun yung heart of gratitude. Habang kung may activity man ganito, kinakain mo ito. No, isipin mo na lang yung katawan na punit alang-alang sa akin. Ang katawan na reject para maging accepted ako sa harapan ng Ama. No? Tingnan nyo nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili.
At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina, walang gana, at may sakit, at ang ilan ay namamatay. Minsan, dahil sa dahil hindi natin napapalagaan yung body of Christ, yung ostya, yung bread, no, yung katawan ni Jesus, simbolo sa katawan ni Jesus, at yung dugo, parang wala lang. No? At ito ba yung dahilan bakit ka nagkakasakit? At pwede mong ikamatay. No? Parang blasphemy. No? At ang ilan ay namamatay. Nagkakasakit ka. Kaya sabi, ito yung instruction ng Panginoon. Kaya nga, kung tatanggap ka man ng ng ostya or wine, wait lang, nawala yung ko. Sabi niya dito, kaya nga, ang sinumang kumain ng tinapay at uminom ng inumin ng Panginoon. Thank you, Jesus. Wait lang. Ito na. 1 Corinthians 11:27-28. Ang sinumang kumain ng tinapay at uminom ng inumin ng Panginoon nang hindi karapat-dapat ay nagkasala sa katawan ng dugo ni Kristo ng Panginoon. Pag once kumain ka pala, ito yung gagawin mo. Examine yourself. Kailangan suriin ng bawat isa. Ibig sabihin, hindi lang ng pastor, kundi lahat ng tatanggap. Suriin ang bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay o uminom ng inumin. So, kailangan mo talaga mag-repent bago gawin yun. Kasi kung tatanggap ka lang na parang tradisyon, no, yun ang dahilan kung bakit ka magkakasakit. At yun ang dahilan kung bakit ka mamamatay dahil sa sakit. At yun ang dahilan bakit wala kang gana sa ministry. No, yung puso mo gusto, pero yung katawan mo parang ayaw na talaga. Parang gusto mo na lang matulog. Kasi sabi dito kanina, at ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit na mahina, magtinapulan sa ministry. At may sakit. At ang ilan sa inyo ay namamatay. No, dahil kinain na hindi pinalagahan yung sacrifice ng Panginoon. No? May season of miracles. No, kailangan natin palagaan yung maging tayo noon. Conclusion, season of miracles. Sinabi ni Pedro sa kanya, wala akong pera, ngunit may ibibigay ako sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret, lumakad ka. Hallelujah. No, itong time na to, beggar sa templo. Humingi, no, nakita ko dito, parang ayaw niya nang gumaling. Parang nawala na siya ng pag-asa na gagaling siya. No, alam niya naman, ito mga apostles na ito, nagpe-perform ng sign and wonders in miracles dyan sa lugar na yan. Pero, tingnan nyo, ang hiningi niya, hindi kagalingan. Ang hiningi niya, pera. No, parang sinasabi niya, hindi na ako gagaling. Wala nang patulunguhan ang buhay ko. No, pwedeng sinasabi natin to ngayon sa buhay natin. Minsan, no, eto na ako. Hindi na ako uusad. Eto na yung Christian life ko. Hanggang dito na, hindi na ako i-increase. Hindi na ako magmamature. Mananatili na akong bata. No, wag mong tulukan yung kinamahan ng Diyos. Kasi itong tao na sabi nito, humingi siya ng pera kay Peter. Anong sabi ni Peter? Sinabi ni Pedro sa kanya, wala akong pera. Ngunit ibibigay ko sa iyo sa pangalan ng Jesucristo. Lumakad ka. No? Inutusan niyang magaling ka na, tumayo ka. Pero kung tingnan ninyo, may season sa kagalingan. May season sa kagalingan. Tingnan niyo yung kagalingan na. Posible ba itong tao na to? Sa panahon ni Jesus, andito to? Posible ba? Para sa akin, posible. So, ang Panginoon, hindi pinagaling lahat nung time na yon. Kasi kung pinagaling ng Panginoon lahat ng tao sa Israel, yung mga may sakit, ano ang tatrabuhin ng mga apostol? Kaya nga, iniwan niya yung banal na espiritu kasi nga, may tatrabuhin yung apostol. Sino sa inyo dito sa pamilya mo? Yung pamilya mo, para mas maintindihan natin. Ikaw, seryoso ka sa Panginoon, no? Grabe ka talaga mag-prayer and fasting, manalangin, seryoso ka talaga sa pananampalataya mo. Pero yung kapatid mo, na born again na din, hindi seryoso. Tapos yung isa, parang ayaw magsimba. Pwede yung anak mo ayaw magsimba, pero ikaw grabe ka kapitbol sa Panginoon. Na posible ba? Hinayaan ng Panginoon na patigasin mo yung mga puso nila para mas lalo kang lumapit sa Diyos, mas lalo kang lumago. No, every time na makikita mo yung pamilya mo nawawala sa landas, mas lalo kang, Lord, mas lalo kang nagiging prayerful. No, may posibilidad. Kasi itong time na to, itong manlilimos, si Jesus nagturo sa templo. At itong tao na to, matagal na to, nang lilimos sa templo. Posible kaya, every time na gumagawa si Jesus ng milagro. Kasi bulag to, hindi siya nakakita kay Jesus, pero naririnig niya.
No? Pero hindi siya doon gumaling. So kaya nga nung umakyat na si Jesus, marami pa ring gumagaling sa panahon ng mga apostoles. Kasi hindi lahat pinagaling ng apostol. Kasi inalaw ng Panginoon na hindi mo na sila gagaling para may tatrabahuin ka. Kaya minsan yung kapatid mo, yung anak mo, parang matigas talaga. Kasi alam mo bakit? Para may tatrabahuin ka. Kasi kung nung niligtas ka ng Panginoon, tapos seryoso kayo lahat. No, kung seryoso kayo lahat, tingala ka, pastor ko, papa. Pero kung anak, pasaway. Pastor ako, pero yung anak ko, naninigarilyo, nag-computer, nag-ML, parang nai-stress ka sa anak mo. No, posible kaya pinatigas ang puso ng Panginoon, pinatigas ng Panginoon yung mga puso nila para mas lalo kang ma-equip. Hallelujah. No, wag nating kaya nga every time if you are believers of Jesus, no, wag kang panghinaan ng loob. Palakasin mo yung loob mo. Every time na makikita mo yung kapatid mo, yung anak mo, mas lumalayo sa Panginoon, the more ka lumapit sa Diyos. No? Binibigyan ka ng Panginoon ng opportunity para lumago pa. Hallelujah. Kasi darating yung panahon, no, kung sa season ng milagro, susunod din sila. Ito, tingnan nyo, season na ng milagro. Dinadaanan-daanan lang siya ni Jesus noon. Pero dito siya pinagaling sa kamay ni Peter, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Napansin nila na siya pala yung taong palaging nakaupo. Tingnan nyo, napansin nila yung manilimos na bulag. Siya pala yung taong laging nakaupo at humingi ng limos doon sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda. Pintuan ng templo sa Acts 3:10. No? Dito ko nakita, posible. Nung time na nagmi-minister si Jesus nung time na to, nadadaanan niya to. Pero hindi pinagaling ng Panginoon lahat para may tatrabahuin ka. Hindi niligtas ng Panginoon buong pamilya mo agad kasi para may tatrabahuin ka, para may i-rescue ka, para mas lalo kang magpalalim sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa realization. Lord, may mga times na nagtatanong kami. May mga times na sinatanong namin bakit na nangyari. Lord, kaya pala namin nasasabing bakit kasi hindi namin naintindihan ano yung rason. Lord, mas tanggap namin ang kasakitan kung may rason. Lord, mas tanggap namin yung sakit kung alam namin, Panginoon, na realize namin, i-examine namin yung sarili namin na may pagkakamali kami sa iyo. Lord, hindi namin sisisihin ng iyong pangalan dahil alam namin, Panginoon, kung didisiplinahan mo man kami, Panginoon, dahil sa disobedience, Lord, alam ko, Panginoon, hindi para patayin kami, kundi para mas lalo kaming lumago sa spiritual. Lord, right now, okay lang ba, mga kapatid, examine yourself? No, nagkakasakit ka ba ngayon dahil alam mo, ikaw mismo alam mo sa sarili mo na may nasisirang tornilyo. Pag nagmumotor ka, no, parang titingnan okay lang man ng ibang tao. Pero ikaw mismo na may-ari ng motor, alam mo na may tumutunog na tornilyo. Alam mo hindi na normal. Ikaw mismo nakakaalam na may hindi maganda nangyayari sa buhay mo. Lord, learn to examine yourself. Kasi kung titingnan ka ng ibang tao, parang nagpapangsyon ka naman. No, titingnan yung motor mo, gumagana pa naman. Pero ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, yung spark plug mo, parang, o yung kadena mo, may problema na, hindi na siya pa, yung brake mo, parang wala nang, wala nang kapit. Pero, titingnan ng iba, motor pa rin siya, gumagana, may motor ka pa rin. Pero, ikaw mismo sa sarili mo, alam na alam mo na may nasisira sa'yo. No? Useless yung Bible study na nandun ngayon kung hindi mo i-open yung mouth mo, yung bunganga mo, at sabihin mo, Lord, sorry. May mga times na nagrereklamo ako. May mga times na akala ko pagsubok pa. Hindi ko alam, Panginoon, consequence pala yun ng pagkakamali ko. Lord, humingi ako ng kapatawaran gaya ni David. Kung hindi siya humingi ng tawad, pati siya sana, Panginoon, mamamatay pala. Pero dahil humingi siya ng tawad sa iyo, Lord, pinatawad mo siya, pero yung consequence meron pa rin. Pero, Panginoon, by the grace of God, bumaba yung consequence. Lumiit yung consequence. Instead na dalawa sila ang mamamatay, no? Namatay ang anak niya lang. Kahit gaanong fasting niya, Panginoon, pag once consequence, kailangan naming harapin. Pero dahil sa ginawa mo sa krus, Panginoon, nabawasan yung sistensya. Ang gusto mo lang ay umamin kami sa aming pagkakamali. Lord, patawad, Panginoon, kung may times na hindi ka naging priority sa buhay ko. Paggising ko sa umaga, cellphone agad. Paggising namin sa umaga, trabaho agad ang naisip. Paggising ko sa umaga, luto agad. Lord, pastawarin mo kami, Panginoon. Hindi namin naayos yung prioritization ng buhay Kristiyano namin. Lord, may mga desisyon sa buhay, Panginoon, pabigla-bigla na hindi kami nagtatanong kung galing ba ito. May mga opportunity kami, Panginoon, na ginagrab, hindi namin tinitingnan, hindi namin sinusuri kung galing ba 'to sa'yo. Hindi namin dinidiscern yung mga bagay na dapat mong ipapadiscern sa amin. Lord Jesus, patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may times na hindi namin nagagamit yung discernment, Panginoon. Yung discernment
na ibinigay mo sa amin. Parang malaking insulto sa'yo, Panginoon, binigay mo, pero hindi namin ginamit, Panginoon. Lord, patawad sa aming mga kasalanan kung may mga pagkakamali kami. Lord, lahat ng mga problema, pagsubok, at na-realize namin sa gabing ito, hindi ka magiging masama sa amin kung magiging matured kami sa spiritual. Lord, kung may mga time sa pagiging immature Christian, gaya ni Apostol Paul, sabi ni Apostol Paul, hinayaan ni Satanas na pahirapan, hinayaan ng Panginoon na pahirapan ako ni Satanas. Kung sa unang tingin, Lord, parang masama ka tingnan. As long as magiging immature kami sa spiritual. Pero pag magiging matured kami sa spiritual, yung pag-allow mo kay Satanas para din pala sa aming benepisyo yon. Para hindi kami maging mayabang dahil sa mga kamangang bagay na ginawa mo sa buhay namin. Lord Jesus, break us, O God. Lord, durugin mo yung puso ng bawat isa, Panginoon, mga pusong batuhan. In the name of Jesus, I uprooted you now by the authority of Jesus. Be destroyed now, mabuak ka sa pangalan ni Jesus. And Lord, right now, Lord, break us. Idaan mo kami sa brokenness, Panginoon. Dahil ang mangga, bago siya lalago, kailangan niya munang mabiyak. Para makalabas yung bagong dahon. Lord, basagin niyo po ang puso namin, Panginoon, dahil gusto naming lumago. Sabi niyo po sa iyong salita, Kawikaan 20:30, kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago kami. Magbago kami. Lord, maraming salamat. Every time na makakaranas kami ng mga problema, disiplina, hindi kami natutuwa. Pero ang ibubunga nito sa ikakabuti namin. Lord, pinapanalangin ko rin, Panginoon, yung insight ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, and I declare the divine insight, O God, the divine wisdom. And Lord, teach us how to manage our time. Thank you, Jesus. And bless us all, O God. Bless our lips and anoint our heart, our tongue, our lips, O God. And this is I pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. No? All glory belongs to God. Pasensya na medyo napahaba. Hallelujah.